Mingan and welcome back again sa mga channel. Andito po tayo ngayon sa Barangay Barangay Mingan, Pangasinan. Ang aking pinakamamahal kong barangay headed by our Barangay campaign, Bayan ng Brete. At ngayon po ay hindi po ng ayuda ang ating mahal na mayor, Michael Marion. Kasama po ng lahat. Yung mga kasama po nandiyan po si Kagawad na, Ice Daddy, si Ma'am Rose Ulaban, si Leonor Marcos, si Tito Rabang, si Fred Fernandez, at si Madam Rosalina Miguel. Ayan po. At ngayon po, sa iba, narinig na naman po nagsasalita sila. Sa isa po sila nagsasalita at meron silang siniling speech. Kung bakit sila po, naghihintay po yung mga tao. Pero pakita mo yung mga tao. Yan yung mga tao ng naghihintay po sila. Ayun po para sa ating mga mahal na Chris. Mamaya, chance, baka kausap sila isa-isa. Ayan, kakausapin po natin ang tatanungin natin mga iba't ibang klase ng okay? Mga kailian, Tuningan at mga kapurok at kabarangay ko dito sa Barangay Bantog, Tuningan, Pangasinan. Kasama ko po ang nag-iisang Barbidal ng munisipyo. Ika nga, siya ang tinaguriang Barbidal. Siya po ang nag-iisang si Madam Rosalina Gilion. Magandang morning po. Good morning, Ma'am Fonda, at magandang umaga sa lahat ng tao dito sa Barangay Bantog. Ako po si Rosalina Gilion, na ini-interview at the moment. So po, sa pag-iikot lagi sa Uminga, nakakatakot po ba, Madam? Hindi naman po, kasi masaya naman ang mga taong umaano sa amin, tumatanggap. So, ang pag-iikot namin ay okay po para sa akin. Ma'am, tanong ko lang, bakit ka binansagang Barbidal? Hindi ko nga lang, Sir Fonda, kasi pagka pumupunta kami ng barangay, lagi nilang sinasabi na Barbie, yun ang hindi ko kahit sasagutin sa iyo. Ako nang sasagot, ma'am, kasi you are looks like a Barbie and your hair is just like a Barbie doll. O, diba? Ayun po, sa dinami-dami po ng isyong kinahaharap po ng bayan ng Umingan at mga good news na nangyayari sa Umingan. Ang tanong po ng mga kagrupo nating Marites sa Umingan ay bilang isang babae po at bilang isang municipal councilor po ng Umingan, kaya mo daw po bang harapin yung mga darating pong issues? Kayang-kaya, Sir Fonda, dahil ang intensyon ko naman, kahit maraming issue sa ating barangay o ating bayan, para sa akin, okay lang sa akin dahil siyempre public servant tayo, and then hindi yan nawawala. Ang importante, yung gumagawa ka ng tama at gumagawa ka ng obligasyon mo bilang sangguniang bayan ng ating bayan ng Umingan. Opo, Ma'am Rosalina, ngayon po, sa lahat po ng nanonood sa ating ngayong araw na ito, ano po ang masasabi niyo sa lahat po ng mga taong sumusuporta sa inyo at sa lahat ng taong hindi pa naniniwala po sa inyo? Ang masasabi ko lang, huwag po kayong mag-alala dahil ang babaeng iniluklok nyo bilang isang sangguniang bayan ay laging handang maglingkod sa lahat ng nangangailangan sa ating bayan hanggang sa abot ng aking makakaya. Yun lang po, sir. Maraming salamat, Madam Rosalina, sa iyong oras and God bless po. Madam Barbidal. Ang alam ko kasi hindi ako si Barbidal, kundi ako yung Rosas ng Santa Rosa, niluklok nyo bilang Rosas ng buong Umingan. Yun lang po. Bali magiging Rosas na Barbidal ka na ngayon, Madam. Okay, thank you, Sir Fonda. Maraming salamat sa inyo lahat. Good morning po sa ating langgan. Bantog, kasama ko po ang napaka-pisig na municipal councilor po ng bayan po ng Umingan na nag-iisa si Sir Cesario Dalmedes. Kamusta po, sir? Okay lang, sir. Kamusta mo ito pinag-ikot ito Umingan na eh? Napintas mo, sir, narapat na di tao. Dati marot may Peter di Ayoga ti LGU sak orientasyon ko ng dakil mga may tulungan. Ito kan makalaw may sangal daw. Sir, sa dinami-dami ng mga issue nating naririnig sa bayan ng Umingan, syempre marami tayong mga marites sa Umingan. Tinatanong nila, kung nadangay ko,
apa ikano iti barangay iti Kabatuan katso na lang tidak ambulansya na. So, siyempre, alam mo ito kayo ba, amo mo ito ni Daga Umingan na siyakmat nga rin ti tao ni Congressman ito kan datan nanipod kami iti kadwa mi ata ni Congressman kasi nga daw rin iti makawagan ng ice boss ito ay pandanat to may patangay din ibang ako na ikan na kami so nga iti councilor mo til impado at datan so nga so datan ako ikan kami dun pagpantente iti Umingan. Paano po magsilbi ang isang Cesario Gallegos sa Umingan? Sir, may baga pa nagtititaon tiyak sa kasanong magserve ni Kagawad Gallegos. Kaya maraming salamat sir sa lahat po ng nanonood sa inyo ngayong araw na ito, sa lahat ng supporters mo at sa lahat po na hindi pa po naniniwala sa kakayahan ninyo. Ano po masasabi niyo sa kanila sir? Amin na po nga titiwala kanya salamat kapit po ni Councilor Gallegos naman po din nagportura siguro untong makpay kano kasta diretso pinagsipik man ang feeling kano kasta po lang ko na ako gagiti talaga nga dapat matulungan gagiti Rodrigat nga papa umasasitag niya ka po may isang matiya sa stibag ko medyo pakina ni Congressman salamat po titiwala yung kanya Maraming salamat sir Gallegos. maraming And God bless. Thank you sir po. Hello, hi Umingan and welcome back again to my channel. Nandito po ngayon ulit tayo sa Barangay Kabatuan, Umingan, Pangasinan. At extension po ito ng pagbibigay ayuda po ni Mayor Carrion Cruz. Kanina po nasa Vantog tayo. Ngayon andito naman po tayo ngayon sa Barangay Kabatuan, Umingan, Pangasinan. Kaya mamaya makakausap natin yung iba pang hindi natin nakausap kanina doon sa Barangay Vantog. Ayan mga taga-Kabatuan at Umingan, kasama ko po ang nag-iisang si Sir Bonito Rabang. Magandang araw po. magandang araw din po sa ating lahat Kamusta po yung paglilibot natin sa buong Umingan? okay naman po medyo lapag pero syempre anos lang na talaga anos lang Opo, sa dinami-dami po ng issue sa Umingan ngayon na naririnig natin sa kahit saang area ng mga kamaritisan, ang tanong po natin, masyado daw pa po kayong bata para pumasok sa ganitong klase ng larangan ng politika? Ano pong masasabi ninyo? wala naman po sa edad na sa serbisyo at gawa po talaga yan yun lang naman masasabi ko So, ibig sabihin, si Sir Bonito Rabang ay handa na para maging isang susunod na miyembro ng SB. oo naman po andang-anda po magsilbi para sa ating mga kababayan yun lang po masasabi Last na lang po, ano po ang masasabi ninyo sa lahat po ng mga supporters ninyo na nanonood ngayon at sa lahat po ng hindi pa naniniwala sa kakayahan ninyo? sa mga tuloy-tuloy sumusuporta sa akin maraming salamat po hindi ko po kayo bibigoyin at sa mga hindi pa naman po naniniwala at gusto maniwala ipapatunayan ko po sa inyo kung ano po ang serbisyo ng isang rabang sa ang magsilbi ang isang rabang para sa bayan ng Umingan yun lang po Maraming salamat Sir Bonito. Thank you. Hello, hi Umingan and welcome back again. Kasama ko po ang nag-iisang gwapong kapitan po ng Barangay Kaorganisahan, Umingan, Pangasinan. Ang nag-iisang si Sir Mark Lennon Sonaco. Magandang araw po. good morning po Umingan Ayan. Kamusta po yung pag-iikot nyo sa buong Umingan? Ano po yung mga masasaya at malulungkot nyong sandali? may malungkot wala namang malungkot happy naman lahat ng pinupuntahan namin mas lalo pag nakikita nila yung kandidato yung sinasabi namin yung plataforma namin nakikinig naman sila at sumasaya naman sila pag naririnig nila kami I will take this opportunity sir kasi hindi ko po nakuhanan kayo ng opportunity para ma-interview po sa one-on-one interview. Kukunin ko po itong chance na ito. So ano po yung plataforma ng isang Lennon Sonaco? Simple lang yung plataforma ko pero malaman kasi isa akong registered social worker kung sa mga hindi nakakaalam yung experience ko bilang kapitan isa na yon yung experience ko na nag-serve ng 9 na taon sa Barangay Kaorganisahan yun ang dadalhin ko para may
may share ko yung knowledge ko sa buong Umingan. Ang registered social worker, kikwento ko lang, spot lang. Kami yung mga tumutulong sa mga kapuspalad, yung mga maraming function yan eh. Hospital social worker, medical na yan. Tapos court social worker, sa korte. Tinutulungan namin yung mga walang mga kapit dyan, yung mga naaapi. Tapos sa mga nawawalang mga bata, yung naliligaw sa landas, tinutulungan namin yan, kina-counseling namin. Tapos yung mga pamilya na naghihiwalay, nag-aaway-away, ginagawa namin sila ng plano para mabuulit yung pamilya nila at hindi sila mawatak at maggagulo. Kawawa naman yung mga bata pag ganun. Marami pang function ng social worker, lang yun, patikim lang, kumbaga. So sa tingin mo, sir, handa na ang isang Lennon Sonaco para umupo sa SB? Handang-handa na po. Huling mensahe na lang po sa lahat po na nanonood sa atin worldwide. Ano po ang masasabi niyo sa lahat ng supporters niyo at sa lahat po na hindi pa naniniwala sa inyong kaya ninyo? Simple lang po. Subukan niyo po yung binabargain ko na serbisyo sa inyo. Yun lang. Ayan, maraming salamat sa Lennon, sa iyong oras, and God bless. Okay, mga kaibigan, kasama ko po ang nag-iisang municipal councilor po ng Municipality of Umingan, ang nag-iisang si Madam Rosemary Cadaloknagan. Magandang araw po, ma'am. Magandang araw din, sir. Kamusta po kayo ngayong araw na ito? Okay lang po. Kamusta naman po yung pag-iikot niyo sa buong Umingan? Masaya po ba? Masaya, sir, at okay po. Sa pag-iikot niyo sa buong Umingan, madam, ano yung mga nakikita ninyong problema at mga solusyon na kaya ninyong ibigay pag kayo po ulit ay nanalo? Dahil nandito pa rin tayo sa pandemic, siguro ang maibibigay natin, tulong-tulong pa rin tayo pagbibigay ng ayuda. Sa tingin niyo, ma'am, kamusta ang Umingan sa panahon na ito na medyo magbaba na yung alert level natin? Medyo okay na rin po. At least nasa level 2 na rin po tayo, sir. Kaya sana, I hope, magiging okay na tayo. Bumalik na sa dati para maganda naman po sana yung ating kwan ngayon, 2022. Opo. Ito po yung tanong ng mga kamarites natin. Paano nyo po i-handle lahat ng issues na naririnig natin sa social media sa panahon ngayon bilang isang administrasyon? Para sa akin, sir, hindi ko na pinapansin yan eh. Ang importante, kung ano yung mabuti natin gawin para sa ating mga kababayan. Okay, thank you po, ma'am. Sa huling message lang po sa lahat po na nanonood sa atin sa buong mundo, ano po ang gusto niyong sabihin sa lahat po ng sumusuporta sa inyo at sa lahat ng hindi pa naniniwalang kinakaya niyo at kaya niyo? Masasabi ko lang po, salamat po sa lahat ng sumusuporta sa akin. Yun naman po hindi naniniwala. Salamat pa rin. Maraming salamat, Ma'am Luknagan, and God bless po. God bless you, sir. Mga kailyan, dito yung Umingan at Barangay Cabatuan, Umingan, Pangasinan. Kasama ko po ang dalawang gwapong-gwapo po ng Municipality of Umingan, ang nag-iisang Vice Mayor Danny King Noble at si Mayor Carleon Cruz. Good morning, sir. Good morning mga kababayan. Good morning po. Good morning po sa ating lahat. Unang tanong ko po, kamusta po ang ating Vice Mayor ngayon? Ay okay naman po, gawa ng siyempre sa tulong ng ating Panginoon, medyo malakas, malusog po tayo sa paninilbihan natin sa bayan ng Umingan, lahat po ng mga problema po na basta kaya po natin na matulungan yung ating mga kababayan, magampanan ng maigi po ang ating panunungkulan bilang isang obligasyon po sa ating mga minamahal na mga kababayan at sa pinakamamahal po nating bayan ng Umingan. Kamusta naman po ating mahal na Mayor Michael Cruz? Ay, ayos po. Okay naman po kami. Gaya nga po nung sinabi ni ang ating Vice Mayor, minamahal na Vice Mayor, lahat po gagampanan natin hanggat maaari, lahat bigyan natin ng libreng affidavit, yung mga affidavit o lahat ng serbisyo bibigay po natin sa bayan ng Umingan. Bali, ang tanong ko po para kay Vice Mayor. Vice Mayor, napakaganda po itong ginawa ninyong pagbibigay po ng ayuda ngayong pandemic sa ating mga kababayan ng Umingan. Ano po ang purpose po nito?
Siyempre po, panahon nga po ng pandemya, apektado po tayong lahat. Hindi naman po lang yung mga nandito sa baba, yung tinatawag po nating poorest among the poor, o kaya yung mga tinatawag nating below average yung mga pamumuhay, kundi lahat po naman kasi tayo na-apektuhan. Wala pong sinanto po naman kasi ang pandemya natin. Kahit po yung mga bikaya sa buhay, talagang apektado pong lahat. Ang ano kaya po, itong ayuda po na ito, kinakailangan po talagang mabigyan po natin ang ating mga kababayan. At least po yan, maibsan man naman po, kahit na maliit man lamang po na bagay na maibigay ng ating LGU to Mayor, of course. Pero ito po galing po sa puso talaga, na panunungkulan po kasi yan. Isang obligasyon po na tinatanaw namin yan sa ating mga kababayan po. At saka syempre, mga sir, hindi natin maiiwasan yung mga kamarites natin dyan na baka sasabihin, pamumulitika kasi malapit ng politika, kaya nagbibigay ng ayuda. Ano po masasabi niyo, sir? Hindi po, hindi po pamumulitika to, dahil wala pa naman pong politics day. March 25 pa po mag-start. Kaya hindi po serbisyong totoo at saka serbisyo na galing sa puso po ang binibigay po namin, na kahit pa paano maibsan ng gutom ng ating mamamayan, ating kababayan, na pang isang araw, eto po, lahat naman po tayo na naapektuhan. May family po to. Itong tanong na ito para kay Vice Mayor. Vice, sa tingin mo, kung bibigyan kita ng tanong at meron kang babaguhin o meron kang aalisin sa kung anong meron ng pangkasalukuyan ng bayan ng Umingan, ano ito at bakit? Para sa akin po, mga kababayan, ang dapat po natin sanang alisin na una, yung pong pag-uugali. Pag-uugali minsan ng tao, kung minsan ang siyang gumagalaw para mawasak po talaga tayo. Dapat may unity po sana tayo dito. Ugali po na siraan po natin yung mga kababayan natin, siraan po natin kapitbayan natin, parang sa mga mga chismoso, nang pinag-iisipan na lamang nila yung bang pinupuna, yung fault finder kasi yung mga ibang tao. Dapat maging positive po sana tayo, hindi po yung negative thinking ang iniisip natin. Kasi yung dapat natin gawin, mapagsilbihan po natin ang ating mga kababayan na in a nice way, na in a humble way, na yung interest po ng ating mga kababayan ang dapat natin pakaisipin at hindi po yung pansarili nating interest po. Na yung bang gagawin natin yung isang bagay na kasisira ng isang kababayan natin, na siya naman ang iniisip natin siya magpapataas sa atin. Mali po yun na pag-iisip kasi. Yun po ang number one, yung ugali po ang dapat nating baguhin. Ano po. At saka number one po ito, mga kababayan, kung gusto po lang natin talaga yung kaunlaran po, sumama po kayo sa amin. Pagkaisaan po natin na talagang gampanan po natin yung ating obligasyon sa ating bayan. Kasi hindi lang po naman yung mga nanunungkulan ang siyang may obligasyon po upang maging progresibo pong ating pamayanan. Kasama po lahat ng tao pong naninirahan dito sa bayan ng Umingan, na makakatulong po para doon po sa hinahangad po nating progresibong bayan ng Umingan, na nandito po lahat, na peaceful siya, na pwede tayong manirahan dito na walang bagayan, walang away po. Ano po? Ganun lang po. Last na tanong ko na lang po, hindi ko alam kung sino pong sasagot sa inyong dalawa. Ito pong tanong ko, dahil ang dami nating marites sa social media, ang tanong ng bayan, ano daw po yung 30 million at saan daw po napunta at paano po? Paki-explain po. Sino po sa inyong dalawang gustong sumagot? Yung 30 million masyadong malawak, pero hindi ko alam kung ano yung 30 million na yun. Pero meron tayo na kung 30 million. Actually, nag-request ako, katulong natin si Vice Mayor, nagagawa ng resolution, tapos pinasa natin sa DBM. Tayo naman pinalad na pinagbigyan ng DBM na makuha yung 30 million para dun sa market yun. Yun po ang 30 million na sinasabi. Kaso lang ibang 30 million, hindi ko pa po alam kung saan yun. Pati yung mga, huwag na natin sabihin natin yung mga iba na tao na i-emphasize nyo kung saan 30 million po. Saan galing yung 30 million. Basta yung 30 million po sa amin, yun po galing DBM. Secretary Abisado. Wala pong problema. Papaliwanag po namin kung mayroon pa po kayong alam na 30 million na iba pa, paliwanag po namin. Wala problema po. Dagdag po, kasi po yung 30 million na yan, parang counterpart actually yan
parang magkano ba yung dapat na ibibigay ng DBM? Para din po sana yan sa zero ground, zero ground po sana yung palengke natin, na parang mabago po yung palengke natin kasi two-story building po yan at saka may basement po sana yan, naggarahe ng mga sasakyan kasi ang DILG nga talaga ngayon medyo mahigpit po sila na talagang binabawalan po yung mga sasakyan na nakaparada lamang dito sa mga gilid-gilid. Opo. Kaya yung po sana ang siyang magiging project sana ng administrasyon po ni Mayor Cruz. Actually, yung nga 30 million, di karagdagan po sana yan. Kaso nga lang po talaga, talagang hindi po naman maiwasan, napubuto po yung pandemya at saka nadali po naman si Secretary Abisado. Kaya napilitan po siyang nag-resign. Kaya malamang po siguro baka sa susunod pong administrasyon, pag nanalo po yung pinaglalaban po natin na siyang maging presidente po ng ating pinakamabal na bayan ng Pilipinas, si BBM po tayo. Ano po? Baka sakali po na yung mapaupo niyang magiging secretary po ng BBM, baka sakali po lamang na makahingi ulit po tayo ng karagdagang pondo po. Actually, yung 30 million po talagang ginagamit po yan dun sa renovation. Actually, yung mga renovation po ng market ngayon natin. Pero yung nga po, yung sinasabi nga namin, sana, kung natuloy lang sana na mas malaking naibigay ng DBM kasi yung plano nga natin is zero ground yung palengke natin. Pero ang problema nga po, talagang marami po talagang kumukontra dyan. Parang ayaw nilang, gusto nilang may pagbabago na gusto nilang gumandang ating pamayan, pero sila mismo po ang siyang nag-blablak naman. Hindi ko maintindihan po kung bakit ganun po ang pag-uugali po ng ibang mga kababayan po natin. So sana po yung sinasabi ko nga kanina, baguhin po natin yung negative thinking po natin ang dapat natin gawin. Magkaisa po tayo sa pagsulong po ng ikauunlad po at maging progresibo po ang ating bayan uminggan. Huling tanong na lang po sa inyong dalawa, sir. Tag-isang sagot na lang po. Ano po ang gusto niyong sabihin sa lahat po ng mga nanonood sa akin worldwide, lahat ng mga supporters po ninyo at hindi naniniwala pa po sa inyo hanggang ngayon? Para sa akin po naman, tumayo po ako at ako po nahalal bilang isang konsel dati. Alam po naman natin siguro, sa inyo na pong mga kababayan natin, alam po ninyo kung ano na po yung mga ginagawa natin ngayon. Actually po yung programa natin na talagang sinabi ko sa inyo noon na free of charge kasi gagamitin ko nga po yung pondo din sa opisina ko. Patungkol po yan sa late registration po ng mga batang wala pang mga birth certificate. Hindi lang po naman kasi mga bata ang nangangailangan yan. Kahit may mga edad na po at sigurado pag hinanap po kasi yung mga record nila, patungkol po din kung mag-claim sa SSS, wala po silang mga birth certificate, sila po tinutulungan po natin na walang bayad po yun. Kasi binanggit ko nga po noon na pinideklara ko noon na nung ako'y nangangampanya pa lamang bilang isang konsyal nung nanalo na po tayo noong 2013, 2016 at ginawa po ninyo akong pangalawang ama ng bayan ng Umingan, na dineclare ko po na mismo yung pondo ko po ang siyang gagamitin ko para matulungan po ang ating mga kababayan. Ngayon po gusto ko kasi mapalawig pa po yan. Kaya papasukin po natin yung legitimation proceedings na tinatawag natin. Patungkol po naman to sa mga batang pinanganak na hindi pa po ikinasal yung mga magulang nila. Yun po ang programa natin patungkol po doon na matulungan natin na ma-legitimize po yung mga batang yan. Gawa ng siyempre po, bayarin talagang napakalaki po ng mga bayarin. Pagkuha na lang po ng mga record po natin sa PSA kasi mga official copy po kasi ang kinukuha, hindi po yung mga local copy ang hinihiling po ng ating LCR. Mga bayarin na 350, yung Senomar po is, ang costing po ng isa pag nag-apply po tayo sa library is 450 po, dalawa po yun. Dapat yung mag-asawa po ang siyang kukuha. 900, 1,250 po ang bayarin. At pag sa affidavit po naman, wala na po problema dyan. Gawa ng katuwang po natin ng ating deputy mayor. Talagang napaka-bait po niya. Talagang inililibre po yan na hindi na po kailangan dalhin pa sa mga notaryo publiko. Kaya mga abogado po na silang mag-notarize lang ang magiging bayaran po dyan is nandun po sa 400 pesos. At saka isa pa po, kahit na dito sana sa local, talagang may babayaran po doon sa Treasurer's Office, I think 180 ang babayaran sa affidavit, pero gawa ng po nga, pag-uusap po namin ng butihing mayor natin, pinagbigyan po, gawa ng alam po niyang yun po ang siyang pwedeng gawin, panidilbuhan dito sa bayan ng Umingan po. Yun po. Maraming salamat po. Sa inyo, ano kung gusto nyo sabihin sa lahat ng supporters ninyo at mga hindi pa naniniwala sa inyo hanggang ngayon? Magkaisa lang po tayo. Panahon ng pandemic, hindi po natin kailangan magsiraan. No? Yung mga naninira po, ilan nyo na lang po yung gusto nyo mangyari. No? Ang importante, mapakinggan ng mga mamayan ko anong gusto mong mangyari sa bayan mo. Katulad ko po, pang 2 term ko na to, nandyan po ang balay project natin, na siyang kauna-unahang project
ni President Digong at tayo ang pilot sa Umingan. Pangalawa, nandyan nakahingi na naman tayo ng sa Bureau of Soil and Water Management yung agro-waste natin. Oo, yan. Tsaka marami pa po tayo naging project. Yun lang po. Sana po magkaisa tayo. So, yung mga ano natin, mga buzzers natin, pakinggan niyo po yung amin. No, dinggin niyo po. Mike lang po. M-I-K-E. Magsasaka. Ayan po, simula na nakaupo tayo, tinutulungan po natin, nagbibigay tayo ng libre mga binuhan sa mga magsasaka. Infrastruktura, nandyan naman po yung mga napagawa natin daan. Ayun nga po, meron na naman tayo ng ulitin ko na naman sa balay, di ba? Okay, kalusugan. Ayan po, umiikot naman po tayo, nagbibigay tayo sa medical mission sa barangay, binababa po natin ang serbisyo ng gobyerno sa bawat tao. Edukasyon o environment. Ayan po, dire-diretso po, nagbibigay din tayo sa mga daycare ng mga libro na libre, mga storybook, binibigay po natin pa kasi yan ang pundasyon pundasyon ng isang estudyante, isang mag-aaral sa daycare. Daycare pa lang, dapat matuto na sila. Pagdating ng grade 1, dapat matuto na magsulat. Di ba? Para pagdating nila ng high school, preparado na sila. Pagdating ng college, kaya mo ng pakawalan ng isang bata. Kaya yun lang po, Mike, M-I-K-E. Salamat po. Maraming salamat po. So, ganoon na lang po mga kababayan. Bayan na po natin ang mga kababayan po natin ang siyang humusga pagdating po nung halalan. At alam ko po naman na matatalino po ng ating mga kababayan. Kilala po nila tayong lahat na siyang tumatakbo ulit ngayon na manungkulan dahil alam po nila kung sino po talaga yung gumagawa ng kanyang trabaho at tinitingnan po at ginagawa yung obligasyon mismo sa inyong mga kababayan po natin. Maraming salamat po. Maraming salamat. Makikisuyo na lang, sir. Sana po, tinggabay. Sana all. Okay. Sana po. Thank you very much, Vice Mayor Danny Nobing at si Mayor Carlion Cruz po sa inyong tiwala. Salamat po. Maraming salamat. Umingan taga-Umingan at sa buong Barangay Bantog at Barangay Kabatuan, Umingan, Pangasinan. Muli po, ako po si Dan Franda, ang inyong kamarites, kakampi at kaibigan, ang inyong lingkod.